Napakabagal naman ng takbo nitong vapor. Hay nako, at yung mga nagdaraang kasko, bangka, basa, mga Indio nagsisipagligot, nagsisipaglaba, nakakasira ng ganda ng kalikasan. Bibilis sana ang takbo ng vapor tabo kung walang mga Indio sa pampang, sa ilog, sa alimang bahagi ng lipunan, sa alimang bahagi ng daigdig. Scientist ang gusto ko bigyan ng pagpapalaga. Dahil pag wala tayong ekspertong scientist, wala tayong pag-unlad. Magtigil ka, Benzoy! Karanasan lamang ang kailangan upang may pagandang Ilog Pasig. Hindi na dapat sila mag-alala ng siyensya. Hindi. Mataling ang pag-iisip ang kailangan. Mga senyor-senyora, paumanhin. Ngunit, mga simpleng problema lang yan na nangangailangan ng simpleng lohika. Kailangan nating humukay ng isang malalim na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan na naglalago sa Maynila. Ang lupang mahuhukay natin dito ay itatapon natin sa dating dito. Pag nagawa ito, tiyak na mapapabilis ang ating paglalakbay. Ngunit, saan kukuha ng pambayad para sa mga pasado ko? Hindi na kailangan. Dahil pipilitin nating gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda. Walang magandang kahiligan kung hindi ka gusto. Kaguluhan? Bakit? Ngunit, Nag-alsa na ba ang mga Ehipto? Nag-alsa na ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Matagal na nakalipas ang panahon inyong tinutukoy. Hindi na kailanman maghihimagsik ang bansang ito. Hindi kailanman. Dagsaan man sila ng mga gawain, patawan man ng buwis na mataas. Jungles. Hindi na kailanman. Wala na. Wala na ang panahong yun. Kamusta naman si Kapitan Tiago? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Maayos na po. Mabuti naman. Tungkol sa Akademya ng Wika Castilla, natitiyak ko na hindi niyo yung masakapal. Nagkakamali po kayo. Kung hindi po ngayon ay bukas na namin makukuha pahintulot. Si Padre Irene na binigyan namin ng 2 kabayong kastanyo ay nangakong tutulungan kami sa Kapitan General. Pag-ambag na po ang mga estudyante, pati na rin po ang mga profesor. Kalahati ay mga Pilipino at ang iba naman ay mga Kastila. Kilala niyo ba sa Makaraig? Bukas palad po niyang inalok ang isa nilang bahay para gawing paaralan. Sana'y matagumpay kayo. Sige, alis na ako. Pumunta ako sa taas. Po, ano nga pala sabi ng kamay mo tungkol kay Paulita? Pinapaalalahanan ako sa tagilatas na mapapakasal. Ngunit pinuri ko sa kanya si Paulita at sinabing walang makakapantay na sa kanya sa Maynila. At lahat kata ng M ay nasa kanya na. Tama. Maganda na at mayaman pa. Kaya lang, Kaya lang ay Wait lang. Ang nais ko lang masabihin ay, maganda na at mayaman pa. Kaya lang, kasama niyang kanyang tiya na napakasungit. Umanin mga senyor, magandang umaga sa inyo. Nung umaga po, Don Simon. Kumusta senyor Busing? Ikaw ba yung magpapakasyon at papunta pa uwi? At sino naman itong iyong kasama? Hindi po. Magkalapit lang po ang aming bayan. Siya nga po pala si Sagani, Don Simon. Sige. O nga pala, senyor Busing. Kamusta ang inyong lalawigan? Balita ko sa sobrang hirap ng iyong lalawigan na hindi na nakakabili ng alas sa mga mamamayan roon. Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. O
sige. Halina't uminom tayo ng serbesa. Ako na ang kaya. Pamumanihin po din, Simon. Kaso, hindi po kami uminom ng alak. Hindi kayo umiinom ng alak. Katulad nga ng sabi ni Padre Camora, nakakasama uminom ng sobra-sobrang tubig. Kung tubig nga lang ang iniinom ni Padre Camora, ay tiyak na marami na siyang naitabing pera. Well, mauuna na ako. Magkita-kita na lamang tayo. Pag naisipan yung uminom ng serbesa kasama ako, may kita nyo na lamang ako sa taas. Kasi, well, Pangilabot ang tao na yun. Di mo ba siya kilala? Siya yung tagapayo ng Kapitan General. Talaga? Tito, nahanap na po kayo ng mga kasama niya sa itaas. Susunod na, kakausapin ko muna ang aking pamilya. Isagan, huwag kang aakyat sa kubyerta habang ako'y naroon. Opo. Saan kayo nang galing? Kayo ba? Dinala ako ng aking kurensdad tungkol daw sa isang alamat. Ayon sa alamat, ang Ilog Pasig ay malapad. Isa na rito ang alamat ng malapad na bansa. At may isa ring alamat na tungkol sa kwenta. Ito ay ang alamat ni Doña. Doña Jeronima. Doña Jeronima, ang gandang pangalan. Magandang pakinggan. Sige na, kapatid. Kuha mo na ang aking atensyon. Maaari niyo bang ikwento sa akin ang alamat na ito? Ibinata raw ang nakot sa isang paraluan, pakakasalin ito. Pero dahil sa labis na pag-aaral ng binata, kumawala ito sa isang. Dalaga naman ay patuloy pa rin naghihintay sa itinarod mo. Pangalan niya ay si Doña. Gulat na lamang siya ang narinig niya ang naging arsobispo na pala at lalaki. Makaawa ang dalaga, makasali ito upang hindi makahiya. Pagawa ang binata ng kuweba. At gabi-gabi, nagkakaroon ng handaan sa kuweba. Isang araw, umapaw ang tubig sa ilog at pumasok sa kuweba. Sabay na ring nawala ang nasabi ni Doña Jeronima. Inimot na ng panahon, kwento si Doña Jeronima. Ilan na lamang sa mga mamamayan ang nakakaalam sa kwento. Napakagandang alamat. Kasi sentimental. Sulat pa yan sa payagan. Hindi ba't mas mainam na ipinasok na lamang ang Doña sa Beaterio? Halimbawa, doon sa Santa Clara. Doon ay maaari niyang dalawin ng dalaga nung lang naghihina ng tao. Doon sa nasabing monasteryo rin, maaaring makumpisa ng arsobispo ang dalaga at magpakomunyon ng iba. Mga alamat na pinag-uusapan natin, bakit napunta sa kumpisarasyon niya? Well, may alam mong isang alamat mula sa nakakalamat laban. Sa ganday walang katapat. Ito ay isang milagro ni San Nicolas. Tungkol ito sa isang chick na sakay sa isang nakakata. Dumaan sa harapan ng bahay. Umibig na lumabas ng isang demonyo na nagkatuwang buwaya. Hinampas ito ang mahabang buntot ay kinataod ng bangka. Takot ng inchik. Ibinigkas nito ng malakas ang pangalan ni San Nicolas at naging bato ang buwaya. Papasok na pala tayo sa lawa. Kapitan, alam mo ba kung saan napatay ang libustero na nangalan? Ano nga yun? Cordera, Ibarra? Tumingin kayo doon. Ayon sa mga gwardyang sibil na kumabol sa tulisan ay silba. Kung makitang wala nang ligtas ay tumalon mula sa bangka at lumangon. Tuwing lilitaw ang kanyang ulo ay kinaulanan siya ng bala ng mga gwardyang sibil. Hindi nagtagal ay ang kanyang ulo ay hindi na nagpakita. Ngunit ang buhok niya ay kumalat sa Pilipinas at unti-unti kumalat ito at nagtuloy. Yun ang nangyari. 15 taon na ang nakalipas. Kaya ang kanyang katawan Ay sumama sa kanyang apak sa isa pang bangkay ng isang buhay. Ano nangyari sa inyo, Senior Siguro? Namumutla ka yata. Ikaw, bilang isang manlalakban, may hiro sa isang patak ng tubig. Ang ilog na ito ay hindi dapat tinatawag na isang patak lamang.
ang lawa ng Espanya at ng Suiza ay higit na mas malibang sa lawang ito. Pinagsama pa sila ay hindi sila ay kukumpara sa laki ng lawang ito. Kung kaya't huwag mo itong tawagin na isang patakdapan. Ama! Meron bang liham na galing kay Basilio? Ah, oo. Ano kaya ang pakaramdam ng makapag-aral rin sa Manila? Sa Manila, no? Huwag kang mag-alala. Sa isang taon ay makakapag-aral ka na sa Maynila at makakabihis tulad ng mga babae. Talaga po? Sige po, Ama. Babasahin ko lang po ang liham. Anong problema, no? Ang mga trailer mo. Tumaas na naman ang renta ng lupang aking sinasakahan. Timpi ka. Higit na malaki magagastos mo ang lalaban ka sa hinarap nilang kaso. Bayaran mo nilang mga hinihingi nilang renta. Ngunit ama, sila yung maabuso na. Bago na lamang ang iyong salapi ay nahuhulog sa tubig at sinakman ng isang malaking buhay. At para ang kanilang kamag-anak ay sumama sa kanila. Hindi ko lang pwede ibigay ang lupang ito sa mga dayuhan, ama. Hindi. Lupa ko ito. Pinaghirapan ko ito. Inalagaan, minahal, at pinayaman ko ito. Sinakripisyo ko ang dugo ko para sa lupang ito. Hindi ko lang ito pwede ipamigay sa kanila. Ibibigay ko ito sa mga karapat-dapat at sa mga gustong magsakripisyo para sa lupang ito. Hindi lang sa mga dayuhan. Ano nga ang plano mo? Dadalhin ko ito sa hukuman, ama. Pinaalala ko lang sa'yo, ang sino mang mananalo sa korte ay mahubarang sapagkat di pagbili ang nasasakdal ang lahat ng kasangkapan. Pati na ang huling-huling kasuotan. Hubad tayong ipinanganak, ama. Hubad rin tayong mamamatay. Sumama ka ng matiwasay sa amin kung gusto mo pang mag-work. Ano ba talaga magpapakaalila kaya ang pension? Wala na po tayong ibang paraan. Kahit lumusot po sa butas ng karayong gagawin ko po para nang naligtas natin. Bang maligtas lang natin si Ama sa kamay ng mga pulisan. Hindi ko siguro. Wala na po ito. Binenta ko na po lahat ng mga alahas. Lahat. Hindi pa na lang po sa aglos na binigay sa akin ni Basilio. Pero kulang pa rin po. Ko. Nagkagabi na po. Nagpahinga na po. Gusto na yun ah. Tagal-tagal na rin sila. 13 taon na rin pala. Tagal na. Sariwa pa rin. Hindi ko makakalimutan. Bakit nung nawala kayo? Dahil Inay! 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 Hindi! Hindi! Inay! 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 Basilio, tulungan mo ako. Tatabunan natin ang lupang aking kaibigan ng Yuna.
Ano gagawin mo pagkatapos nito? Mama ka sa akin. Mama ka sa akin. Anong ginto dito, Basilio? Tulungan mo ako! Dito ka. Tulungan mo ako. Hanapin mo! Gamitin mo to sa pag-aaral mo, Basilio. Gamitin mo. Gamitin mo yung gintong yan sa pag-aaral mo. Anong ginagawa mo sa program? Kung naalala ka pa, yung mismong lugar na 13 taong na nag-handog kayo ng Napakagaling ng sino. ikaw po si Pagtumagdara na nakakalam ng Isang nakakamatay na lihim ang iyong natuklasan. Isang lihim na maaari mong ikasabi. Hindi mo man lang ba naisip na maaari kang masawi sa aking mga kamay? Hindi mo man lang ba naisip yun, Basilio? Ang pagkakatuklas mo sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin at sa aking plano. Isang banta na maaaring magdulot ng pagkabunyag sa aking mga plano. Pagkasira ng aking mga plano, Basilio. Hindi mo man lang ba naisip yun? Kung gano'n, hindi pa napakakayo sa iyo. Isang pagkakamali ito. Isang malaking pagkakamali. Ngunit tama ka. Okay na pa rito. 13 taon na ang nakalipas upang idakila ang isang malapit na kaibigan sa akin. Isang kaibigan na inalay ang kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. At ako'y nagbabalik. Upang ipagpatuloy kung ano ang kanyang nasimulan. Hindi ko inakalang kakalat ang lasong naiwan sa lipunan. Hindi ko naisip yon, Basilio. Hindi ko inaasahan na mangyayari to. Kumalat ang lason sa lipunan. Ang kabataan, anong ginagawa? Tagasunod. Nagpapaapi. Nagpapaalipin. At ngayon ano? Di sila pinapakinggan ng gobyerno ng Kastila. Kasi sila'y uto at mangmang. Hindi Ginong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng kabataan sa wikang Kastila ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At dahil sa wikang ito, tuluyan napupuklot ang mga Pilipino. Kailanman ito mangyayari, Basilio. Isa kang mangmang para maniwala at totoo ang sinasabi ng gobyerno ng Kastila. Isa kang mangmang, Basilio. Hindi kailanman mangyayari to. Hindi mangyayari ang bagay na yan, Basilio. Alam mo kung bakit? Dahil ang huwarang wikang iyan ay walang silbi. Tatakpan lamang ng wikang iyan ang mga karapatan ng mga Pilipino. Ang huwad na wikang yan ay tatapak-tapakan lamang ang pagkatao ng bawat Pilipino. At paniguradong tatanggalin nila ang ating mga panimula. Tatanggalin nila ang ating mga sinimulan. Hindi Ginong Simon. Mali ang yung... Ikaw ang nagkakamali, Basilio. Hayaan kitang mabuhay. Hayaan kitang mabuhay, Basilio, kahit na nakasalalay rito ang plano ko. Bumagsak man, umatupad, nakasalalay rito. Hayaan kitang mabuhay. Ngunit sumama ka sa akin. Kumampi ka sa akin, Basilio. At sa tulong mo, makakasakatuparan ko ang mga plano ko. Sa tulong mo, magagawa ko ang mga plano ko. Kumampi ka sa akin, Basilio. Para sa iyong ina. Salamat sa pagtitiwala, Ginong Simon.
Ngunit ako man ay may mga pangarap din. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko maging isang ganap na doktor, Ginoong Simon. At anong gagawin mo pagkatapos nito? Anong gagawin mo? Wala kang mapapala. Papabayaan ka lamang ng gobyerno. Papabayaan ka lamang ng mga Kastila dahil isa kang Indio. Isa kang Indio. Sa tingin mo, bibigyan ka ng mga oportunidad at pagkakataon ng gobyerno ng Kastila. Hindi. Kumampi ka sa akin, Basilio, para lamang sa iyong ina. Wala kang mapapala. Makapagtapos ka man ng universidad, magawa mo man mga sinasabi mo. Matutuwa ba ang bayan mo? Matutuwa ba ang ina mo? Hindi. Napabayaan mo lamang ang bayan mo. Hahayaan mo lamang pang tapak-tapakan ng mga mapang-api ang puntod ng iyong ina. Ang lupa ng iyong ina. Papabayaan mo na lamang ba ng ganun-ganun na lang? Ano gusto mong gawin ko, Ginoong Simon? Magbaba man ng hato ng hukuman ay wala na silang magagawa. Hindi nila kayang ibalik ang buhay na kinuha ng mga Espanyol sa nanay ko! Pati sa kapatid ko! Walang mapapala ang paghihiganti ko, Ginoong Simon. Kung ibigay ko sa iyo ang tulong ko, Magbaba man ng hato ng hukuman ay hindi na nila kayang ibalik ang aking ina. Wala na silang magagawa, wala nang magagawa ka nilang mga desisyon. Walang mapapala ang aking paghihiganti. hindi na binabasin. Sa iyo pa rin ang desisyon. Sasama ka sa akin, pang ipaghiganti ang iyong ina. Mapatakbo ka na lamang, magpapatuloy ang pangarap mo sa universidad. Nasa iyo ang desisyon. Kasi maaari ka nang bumalik sa inyo. At hapon na, balik ka na sa inyo, Basilio. Basta makikita mo ako pag gusto mo kong hanapin. Puntahan mo na lamang ako sa mga eskolta. Makikita mo ako ron. Sige na, Basilio. Tama ba ang aking ginawa? Patingin ko ay kakamali ako. Dapat ko nang tinapos ang buhay ni Basilio. Kaya nakasalalay ang aking mga plano. Hindi ba? Bahala na. Matira na ang malalakas at matitigas. Hayaan na ang mga mahihina. Bahala na ang mga mahihina. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. May dala akong kahon dito na naglalaman ng mga ilang alahas. Kayo na bahala kung may magustuhan kayo. Rito. Ang kwintas na iyan ay pagmamay-ari ni Cleopatra, ang reyna ng mga Ehipto. Mayroon rin niyang katabing singsing. Ang singsing na ito ay sinusuot ng mga senador mula sa Roma. Nanggaling rin ito sa mga magigiting na kawal ng Cartago. Yan siguro mga pinapadalang sinising ni Hannibal matapos ang gyera sa Cana. Tama. Tama ka rin. Ngunit may dala rin ako ritong hikaw, mga mamahaling hikaw. Isinusuot ito ng mga mayayamang babae sa Roma. Tignan ninyo. Dahil sa maliliit na batong bughaw nito, ay maaaring ipatapon ng isang tao ang kanyang kaaway at maaaring makauwi ang isang tao sa kanyang tahanan at may balita ang anak sa kanyang ama. Bumibili po ba kayo ng mga lumang hiyas? Abay malamang, senyor. Kayo po, kabesang Tales. May naitago ba kayong lumang hiyas? Na ipagbili na po lahat ng alahas ng aking mga anak. Ang mga natira ay wala na pong alam. Teka, Kabesang Tales, nasaan po ang lakit ni Maria Clara? Ang lakad po ni Maria Clara. Opo, isang magandang lakit na may mga diamante at esmeralda. Suot po iyon ng matalik kong kaibigan bago siya pumasok sa kumbento.
kumain niyo po. Ngunit kailangan ko muna mag-tanong ng permiso para sa akin. Maaari niyo Oh, ito nga. Magkano ito? Sabihin lamang ninyo ang presyo kami sa talis at aking bibilin ito. 500 piso, 100,000, 500. Sabihin lamang ninyo kami sa talis at bibilin ko ito. O gusto nyo, tumili kayo rito ng alas upang ipagpalit rito. At aking bibilin ito agad-agad kami sa talis. Kung ako ang masusunod, hindi ko ipagbibili ang lakit na yan. Tatago ko na lang yan para maging relikya sapagkat pinagpapalagay ng lahat na si Maria Clara ay mga matay na santa. Yun siguro ang dahilan ko ba't ayaw ipagbili ni Guli ang lakit na yan at pinili maging ulila. Ikaw at ako, pinagtiko, nag-usap ang ating puso, kasundo, magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginito at tagulan. Haharapin bawat inos na magdaan. Sana'y magmaliw ang pagtingin, kahit alin sabihin ay hirap gawin. Mundong walang katiyakan, sabay natin gawin. Patawarin niyo po ako sa pangahasang ginawa ko. Ipinalit ko sa inyong revolver lakit na pinamimitihan ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong mag-ingat. Ikalulungkot ko kung magkita tayong muli, sapagkat makatitiyak kayong huhulihin namin kayo. At tutubos presyo tulad ng pagbebenta sa mga alas ninyo. Ninyo sa hagdan ng bahay ko, makakasiguro kayong hindi na ninyo ako maituturing na isang kaibigan, kundi isang kaaway na dapat pangilagan. Telesforo Juan de Dios. Aba, hoy tamad! Natutulog ka na nga, hindi ka pa natatawag. Kailangan ka sa langit ang lahat ng ibabaw na pinakinis ng inilang upang gawa ang mabugitan ng ilaswik ng liwanag. Na mga larawan na sa tapat na nasa ibabaw na pinakinis ang mga bagay-bagay na bumuo sa mga ibabaw na pinakinis ay naadin sa mga salaming metal at salaming kristal. Kung bibigyan kaya kita ng pinutong na kako, sabihin nga natin kamagong na pinakinis na mabuti at pinahiran ng bagis. O isang pirasong marmol na pininturahan ng itim at pinakinis. O isang azabache na kasisinagan ng mga bagay-bagay sa kanyang harapan. Paano mo mauuri ang mga salamin na bangkit? Ang salamin ka. Ang salamin ka mo ay kasama ang salamin ka. Ang salaming kabagaw ay kasama sa mga salaming aming kahoy. Kahoy ay punong kahoy tulad ng bunga at santol.
Alam mo nito, sagutin mo ang tanong ko. Ikaw! Huli ka na nga sa klase, nag-iingay ka pa. Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagutin ng iba. Ano ang pangalan mo? Placido Penitente po. Placido Penitente. Mas mabuti ang tawag sa'yo ay Placidong Bulong. 15 araw ka na palang may liban. Isa pa at magbabakasyon ka na. Ngunit, 4 na araw pa lang akong liban. Ang isang liban mo ay katumbas ng 5. Mamarkahan kita ng isa pang guhit ngayong araw dahil hindi mo alam ang leksyon natin ngayon. Kung lalagyan po ninyo ng guhit ang aking pangalan dahil sa hindi pagkaintindi ng leksyon, ay dapat po ninyong tanggalin ang mga guhit na iyon sa hindi ko pagdalo ng klase ngayon. Ba't bakit? Hindi ko po maisip kung paano wala rito ay makapag-uulat ng leksyon. Hindi mo ba alam na ang isa ay kayang pagsabihin ang hindi pagpasok sa klase at hindi pagkaalam ng leksyon? Di yata't ang iyong pagliban ay nangangahulugan ng karunungan. Ano ay kapatwiran mo rito, Pilosopastro? Sumagot ka. Sagot. Sagot. Sagot, iho. Sumagot ka. Tuto kang sumagot. Sagot. Placido, tinatanong ka. Sagot. Sagot! Sumagot ka. Sagot. Tama na, Padre! Ilagay niyo na lahat ng ekes na gusto niyo, pero wala kayong karapatang tapak-tapakan ng pagkatao ko! Diyan na kayo, makatarungan at matalinong profesor. Sa inyo na ang klase ninyo, at sa akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino ko! Kaninang umaga ay nakapagkita ako kay Padre Irene. At sinabi niya ang nangyari sa Los Baños. Lahat daw ay tutol. Ngunit, hinayaan na nila ang kataas-taasang lupo ng paaralang primarya ang magdesisyon. Hindi naman kumikilos ang lupong iyan. Yun din ang sabi ko kay Padre Irene. Ang sagot niya ay si Don Custodio isang kasangguni ng lupon ang magdedesisyon. Ngunit, kung hindi sang-ayon si Don Custodio? Sinabi ko rin yan kay Padre Irene. Ang sagot niya ay malayo na raw ang ating narating. Ang sagot ng ating kahilingan ay mayroong sa isang kapasyahan. Kung makukuha lang natin si Don Custodio sa ating panig, makakamit na natin ang ating tagumpay. At sa paanong paraan? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang inchik na si Quiroga. Ang mananalo na si Pepay. May isang paraan pa. Maaari tayong lumapit kay Ginoong Pasta. Ang hinihinga ng payo ni Don Custodio. Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking amain. Ang problema lang ay kung paano natin siya lalapitan upang pakiusapan si Don Custodio na paboran tayo. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay may kalubuyang isang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka nang maarte. Isipin mo na lang ang kaginhawaang magagawa noon. Kilala ko ang babae, si Mateo. Huwag mga Ginoo. Gumamit muna tayo ng mabuting paraan. Ako na ang kakausap kay Ginoong Pasta. Kung ako hindi magtatagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Kaya pala, maupo ka. Kamusta ang iyong ulan? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Ganun ba? Nagparito ako upang makiusap na mamanit sa amin. Naniniwala ang mga kabataan na labis kayo nagmamahal sa inyong bayan sa kailangan. Kaya nais namin humingi ng tulong upang mapakiling sa amin si Don Custodio. Ayaw ko makialam sa ganyang mga usapan. Oo nga, mahal ko ang lupang sinilangan at naghahangad ng pag-uunlad. Ngunit, ito ay masyadong mapanganib. Masela ng aking kalagayan at maraming ari-arian. Kaya, kailangan ko ng iba yung pagkikilos. Hindi namin hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Ngunit kahit napakakaunti ang nalalaman ko sa mga batas at sa pagpapasya sa ating bayan, pinagpapalagay ko na hindi masamang makiisa sa mga adhikain ng pamalaan at sikaping siya'y maalinsunod ng mabuti. Iisa lamang ang aming layunin, magkakaiba lang na pamamaraan. Kahangahang ang kasagutan, ngunit hindi mo pa rin ako mapapayag.
Binata, isang tabi mo na lang ang akbang na iyan, sapagkat iyan ay sadyang mapangan. Ang maipapayo ko ay pabayaan mo na lang ito sa mga pamahalaan. Kung gayoy, mauna na po. Kaawa-awang binata. Ako man ay nagkaroon rin ng ganyang kaisipan. Pero, kaawa-awang binata. Kaawa-awang pa rin. Droga, nasa na 7,000 piso na yung pinutang mo lang sa akin? Wala na akong pera. Empleyado, opisyal, pinyete, sundalo. Dahil sila akyat may utang, pero wala bayad. Di akyat kung paano bayad utang. Tulong ka kay Kiraga. Ngayon ko pa naman kailangan na sa lapipin. Ikaw talaga. Alam mo naman kaibigan kita. Gusto mo, gawin na lang natin 7,000 ang ito. Total nakapagpapaok ng tayo ng patuwana. Mga kaot ng lamparas, bakal, porselana, mga balimbara sa mga kaot. At kapayag ka lang. Sige, pahig ako basta kikita pera. Pero, delikado kung tablado. Baka uli tayo sundalo. Ay, makasaya. Nabigyan mo na makasaya. Ngayong gabi, nagdarating na ilang ako ng mga bari. Kailangan ko ng tulong mo upang itago lang ang itong spirit ulit. Kapaya ka ba? Takot si Kiraga. Meron akong baril. Pero, pag hawak ko, hindi ko mata. Madali lang naman ako pa dyan. Ayaw mo. Hindi ayaw mo. Hindi. Kailangan hindi mo na magbayad mo. Sige. Ingat ako sa Kiraga. Tulong ng Kiraga sa kaibigan. Pero, ikaw, ingat ha. Pag dami si Kiraga ha. Huwag kang mag-aalala rin ako. Ha? Sige. Ayaw na lang. Hindi ka na lang tayo. Kamusta na si Kapitan Tiago? Ngayon na lang ito. Wala na ganong kumain. Tuluyan nang kumalat ng lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas nga talaga. Habang tumatagal, lalong humihina. Napansin kong hindi mo binabasa ang librong ibinigay ko sa iyo. Hindi mo mahal ang bayan. Huwag na. Sa loob ng 1 oras, magsisimula na ang imagsikan. Mawala na ang mga universidad. Mawala na ang mga mag-aaral. At lalong-lalo na, mawala na ang magpapahirap. Yung 2 bagay lang pinunta ko rito. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Ang panig mo sa mga ng aapi o sa iyong bayan. Kanino ka papanig? Hindi ko alam. Magpasya ka! Kailangan ko ng desisyon mo, Basilio. Kailangan ko malaman kung kanino ka papanig. Bakit? Sa panahon ng ganito, kailangan ng pumanig. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko, Ginong Simon? Isa lang. Meron akong trabaho para sa iyo. Pamunuan mo ang isang pangkat at salakayin ninyo ang kumbento sa Santa Clara. At do'y ilabas ang isang tao maliban sa inyo. Si Kapitan Tiago, ang nakakaalam, ang aking iniibig at iniirog, si Maria Clara. Hindi ka na. Hindi tayo lahat. Patay na si Maria Clara. Hindi! Hindi maaari! Si Maria Clara, ang aking iniirog, patay na! Hindi! Hindi man lang kami muling nagkita, hindi kami nagsama! Hindi niya man lang nakita na nabuhay ako para sa kanya! Hindi ka tanggap-tanggap, Basilio! Kailan ba? Alas 6 ng hapon nang siya mamatay. Ito ang mensaheng galing kay Padre Salvi na binandala ni Padre Aino. Dahil sa mensaheng ito nagdulok sa si Kapitan Tiago. Hindi. Hindi ka tanggap-tanggap to. Hindi.
Namatay. Tayo nang hindi man. Tayo nang hindi man lang kami nagsasama. Namatay na! Namatay na ang nagtitiis! Ben, ang himagsikang ito ay para sa kanya! Dapat. Tumabi ka! Kawa akong tao. Naghintay ng napakahabang panahon. Tapos, yun ang ganti sa kanila. Sadyang masakit ang tadhana nilang dalawa. Ano nang balita sa ipinahanap ko sa'yo, Isagani? Wala pa po nakapagbalita sa akin tungkol sa Pwes, ipaalam mo lamang sa kanya na ipinahanap ko siya sa mga gwardiya sibil. Buhay man o patay, gusto ko siyang makita sapagkat kailangan maghintay ng isang tao ng 10 taon para ikasal muli. Sino naman po ang mas... Sagani, Sagani. Sino pa? Nahulog Sige, sa malalim sumunod na batuhan ng pamaypay. Baka matangay, Sagani. Baka mabasa. O bakit ka naririto? Bakit hindi mo sundan sa luneta mo nakakahalinang mananayo at umanganta? Mga Pranses na sobra sa kaputian at sobra rin sa kalandahan. Ha? Hindi ba ikaw ang nagpatawag sa akin upang tayo magkita? Oo na. Ako na kung ako. Buti nga po't nakarating kayo. Kahapon nga'y tila hindi niyo man lang ako nakikita. Tingin ako ng tingin sa inyo ngunit hindi niyo man lang ako tinitignan. Tila'y naluluhangin yung mga mata sa kakasunod sa katawan ng mga mananayaw na kembot ng kembot sa tanghalan. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. At saka wala akong nalalaman tungkol sa mga mananayaw na iyan. So ako pa ang mali? Paulita, alam mo namang para sa iyo lamang ang aking mga mata. Ikaw lang ang ninanais kong masdan at ibigay. Labis akong nagmamahal sa aking lalawigan bago pa lamang kitang makilala. Ngayon ay masasabi kong kulang ang ganda ng aking bayan kung wala ang iyong kagandahan. Darating ang panahon at magiging malaya na ang Pilipinas. At pag dumating ang panahon iyon, tsaka ko lamang makukumpleto ang aking kaligayahan at mga pangarap. Pangarap? Pangarap? Sabi ng aking tiyan na lagi daw alipin ng bayang ito. Paano kung mabigo kayo sa inyong pagdigma? Kung magkatotoo man iyon, matutuwa pa rin kami kung maghahanap sa amin ng bangkay at ituturo niyo ang aming tungkol. Sabay pagmamalaking, diyan inilibing ang mga bayaning nagmahal sa aming kalayaan. Langit, Paulita. Langit ang aming madarama kung kayong mga natutuwa ay magpapalagay. Ang sarap naman na sopis nito. Ano nga ang tawag dito? Pansit lang natin. Kaiba to sa mga pansit na ating pinagisnan. Ang hirap naman tandaan. Sa ngalan ni Bawang Studio, bibigyan kita bilang proyekto ng sopis. Para kay Don Custodio, ang panukalang sopis. Para kay Don Custodio. At ipagkakaroon niyo naman na lupyan siya na. At ang mga tortang animang ay para lang sa mga driver. Pansit gisado na nga para sa akin. At tulad ng pansit ng mga injil, tayo ang tumatangkiling ko rin silang nakikinaga. Tulad ng ating pamalaan ngayon. Hindi! Dapat ialay ang pansit kay Quiroga, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat ang eminensya negra isunod. Hinay kayo mga kaibigan. Posibleng may nagmamasid sa kanila. Posibleng may pandinig ang mga tinig. Kaya, hinaan niyo ang mga tinig at mag-ingat sa mga salitang sasabihin. Lalabas lang ako upang maihain ko ng ito. Nakita ko ang paboritong tao ni Padre Sibila. Umalis agad ng mapula na nakita ko siya. Nagmamasid nga sa atin. Ginoo, alam mo ba ang planong paghihimagsik ng mga estudyante? Hindi ko lang yan, wala akong kinalaman dyan. Mukhang hindi ito natuloy, ngunit maraming estudyante ang nasangkot dito. Mabuti pa't sunugin mo ang lahat ng kasulatang na uugnay sa paksang ito upang hindi ka na din madamay. Basilio, nasa hapunan niyo ba? Hindi po. Inanyayaan po ako, ngunit hindi ako makakasama kasi
Inaalagaan ko po si Gabriel siya. Mabuti naman. Basilio, pilitin mo lumayo sa mga mag-aaral na may kinalaman sa akademya. Kasama po ba si Ginoong Simon sa mga nadamay? Hindi. Subalit siya ay sinaktan ng isang di kilalang tao. Mabuti naman. Sa mga tulisan, sino mga kasama? Puro mag-aaral lamang, panoy pagbabala, pagpatay at pagtuligsa sa mga pride na ang nilalaman ng paksin ng mga estudyante. Ano po ba? Sige po, mauna na po ako. Mag-ingat po kayo. Sige Basilio, ikaw din. Uy, matutuwa ka, Basilio. Wala na namang klase. Pahinga na naman tayo. Magaling, di ba? Bakasyon na. Bakasyon na. Nga pala, may naririnig ako. May dapat daw ikabahala at boom. Kabahala? Wala namang dapat ikabahala. Ipadadala lang daw tayo sa kulungan. Natutuwa mo ba yan? Aba, kung walang pasok, hindi ba dapat magsaya? Sige, na ako. Dito! May gusto lang sana ako tanong tungkol sa mga paksil na sinasabi nila. Ano? Wala kang kinalaman dyan, Basilio. Alam mo yun. Teka lang, parang namumutla ka na. Ano ba yun? Meron. Wala akong kinalaman sa mga mag-aaral. Kasapi lamang ako upang gabayan sila. Inosente ako, Basilio. Tandaan mo. Hindi ako kasama sa mga kilos ng kapisanan. Mas mabuti na ang ganito dahil sa ganitong paraan masusubok ang pagmamahal natin sa ating bayan. Sa Pilipinas, sa panganib dapat pumaroon sapagkat naroon ang karangan. Sino ka? At ba nagpumani ka dito? Kaibigan po ako ni Makariig. Gusto ko lang po siya makita. Maghintay ka sa ibaba, Injo! Basilio, ba't ka na pa rin? Makariig, gusto sana kitang makausap. Injo, sino ka? Si Basilio po. Salamat naman at hindi mo na kami pinahirapan hanapin ka. Nadakapin ka namin. Dahil nito, wala namang ginagawa masama. Ba't niyo ako tatakipin? Bitawan mo ko! Huwag ka na umaway, Basilio! Sa karuhay ko naman tayo sumakay! Totoo bang inaresto si Tadeo? Oo, at kakabaril lang sa kanya. Pinaril? Inang, paano na ngayon ang utang niya? Laan po ninyo ang busis mo at baka madamay pa kayo. Ako nga sinunog ang librong hinirap ko sa kanya. Inaresto rin ba si Isagani? Oo, Isagani yan. Hindi naman siya dinakip kung bakit nagpasinta siya sa tanggapan ng Kapitan General. Paano na ngayon si Paulita? Marami siyang tagapagpapalita. Siguro siya'y magdadamdam, ngunit hindi ito tatagal. At hindi akong isang magarbang handang iyong handog inaksa. Yun nga ang aking plano. Ngunit, wala akong malaking lugar upang pagdarusan ng malaking piging. Sayang naman pala. Di sanay ko yung nakapili ng bahay ni Kapitan Tiago. At hindi napunta doon kay Don Reyes ng libre. At ngayon, ipapakasal siya sa babae si Palita Gomez. Ngayon talaga ang buhay ng time. May mga tao talagang siniswerte. Hindi yun makawala. Kung sa bagay, mabuti na rin ang sinuwin ang kanyang papakasalan. Kaysa naman sa isang hamak na makataksir sa daan. Kung hindi naman mag-isip magbahay, alam niya hindi siya kaya magbuhay ng mahirap. Ayon sa nabalitaan ko, nasa bilang na si Basilio. Ano po yung mga pasamahal niyo? Lahat sila ay nakalayo. Ngunit dahil sa pagkamatay ni Kapitan Tiago, wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Wanda, kumikawin. Ma'am, kumikawin po ako. Alam ko na, si Padre Camora. Siya ang makakatulong sa'yo. Halika na, Julie. Sasamahan kita papunta sa bahay. Ano po bang ibang paraan? Alam mong siya ay isang makapangyarihan at maimpluwensya sa pamahalaan.
makakasiguro tayo na kaya niyang mailigtas ang isang taong bibitayin. Kaya't halika na, Julie. Sasamahan kita sa kumbento. Ngunit, Hermana, ano ba huli? Pumasok ka na. Kailangan ng tulong ni Basilio. Magandang umaga po, Ate. Kaawa-awang dalaga, halika dito. Hindi na po ako tutulungan. Pero parang kailangan ko po mga agar. Ay, hindi. Mabuka dito. Sabi niyo po noon, kapag kailangan ng tulong, Padre, pwede niyo lumapit sa iyo. Padre, kailangan ko na po ng tulong niyo. Desperado na po ako. Si, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Ano ang iyong problema? Ang aking nobyo, Padre, na si Basilio. Kinuha siya ng mga gwardiya sibil at dinala sa kwartel. Ngunit wala naman po siyang kasalanan, Padre. Pagbintangan lamang po siya. Padre, tutulungan niyo po ba ako makalahit sa Basilio? Oo, kaya kong tulungan ang iyong nobyo. Magpapadala ako ng sulat kay Alvarez. Bukas ng umaga makakalaya na ang iyong nobyo. Talaga po, Padre. Isang malaking utang na loob ko po ito sa inyo. Kahit ano, para sa aking kaawa-awang anghel. Sumunod ka lamang sa publisista. Pati langit, kaya ko ibigay sa iyo. Ano ho ba talaga ang tunay na pinag-uutos ng sugo ng Diyos, Padre? Alam mo naman ang ibig ko sabihin. Paumanhin, Padre, pero sa iba na lang po ako. Hindi! Padre! Di ba't gusto mong makalaya ang iyong nobyo? Kaya kong gawin yun. Madami akong koleksyon, kaya gawin mo ang gusto ko. Uli mo, kapalit ng kalaya ng iyong nobyo. Hindi ako ganun babae, Padre! Sinusubok mo ang presensya mo! Ang ingay ng panahon ng binigay sa amin ay ibig na para lang isang halik sa hangin. Nang ako ay masaya, Basilio, tubig ka. Ginagawa mo. Si Ma'am, kahit sana naging masama akong anak kapatid. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan na akong ina. Siguro, ito ang ganti sa akin ng Diyos. Napupuno na ako ng galit at pag-ihitan ng Pinoon. Nung may magsikan, wala akong ginawa. Hindi ako sumama. Hindi ako nakisa. Ano nga pala? Natalo. At ako, nakulong. Walang dahilan. Dahil sa inyo dito. Nasa labas ako. Nandito ako. Ngayon, handa na ako. Handa na ako ipagtanggol sa ating bayan, Ginoo. Handa na akong makipaglaban, Ginoo. Anong maaari kong gawin, Ginoo? Nabigo na ang kilusan ng dahil sa akin.
Nabigo ko kayong lahat. Nagdahil sa akin. Purong sulong ang aking mga desisyon nang dahil lumihimik pa ako noon. Isang bagay na hirap-hirap akong limutin. Ngunit ngayon, patay na ang aking puso. Wala nang ibang dahilan para i-atras lahat ng ito. Wala nang ibang dahilan para itigil lahat ng ito. Parehas na tayo, Basilio. Parehas na tayo. At sa tulong mo, tayo'y magtatagumpay. Itutuloy natin kung ano ang ating nasimulan. Tatapusin natin kung ano ang ating nasimulan, Basilio. Sa tulong mo, tayo'y magtatagumpay. Makakamit natin ang tagumpay matagal ko nang inaasam. At magagawa natin yun sa tulong mo, Basilio. Sasabog ako ng kamatayan sa gitna ng bango at ramya. At ikaw ang gigising sa kabataan sa gitna ng labanan. Ikaw, ayon ang iyong gagawin, Basilio. Gigisingin mo ang kabataan sa gitna ng labanan, sa gitna ng dugo. Siguraduhin natin tayong magtatagumpay, Basilio. Sumama ka sa akin at dadalhin na sa aking laboratorio. Sumunod ka, Basilio. Ito ang aking laboratorio. Ngunit may papakita ko sa'yo panigurado, ikaw ay mamamangha. Kita mo yan? Parang saan lang parang ito, Gino? Hintayin mo. Basahin mo. Tignan mo. Dinamit? Dinamita? Oo. Ngunit hindi yan basta-basta dinamita. Yan ang mga kasabihang naimbak. Makakagawang walang katwiran at mapang-api. Ngayong gabi, makakarinig ang buong Pilipinas ng malaking pagsabog. At napaparusahan natin ang mga hindi maparusahan, mga makasalanang tao, ngunit hindi maparusahan. Siguraduhin ka yan, Basilio. Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng handaan. Malaki ang liwanag na ibibigay nito. Malaki para makita natin. Ngunit pansamantala lang ang ilaw nito. Ang liwanag nito ay hindi tatagal. Pagkaraan ng 2 minuto, mawawala ang ilaw ng lampara. Kapag inayos ang mitsa, sasabog ang bomba. Hindi nyo na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin, Basilio. Pagkarinig ng putok ay lalabas sa mga artilyero at iba pang pinasunduan ko noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ni Kabesang Tales. Santa Mesa. At sabay-sabay tayong susugod. Magkakagulo ang mga mamamayan. Sapat na ito para siguraduhin tutulong sila sa atin. Magising ang kanilang mga puso. Kumbinsin natin na muling na kailangan nating lumaban. Lumaban sa mga mapang-api. Nakakapagod na to, Basilio. Gusto ko nang matapos lahat ng ito. Gusto ko maparusahan lahat ng mga hindi natin maparusahan. Ewan ko ba, Basilio? Ikaw ang mamumuno doon sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ng Quiroga. Naroon nakatago ang mga armas at ibang pulbura. Kami naman ni Kabesang Tales ay susubukang agawin ng tulay. Sa tulong ng mga kinasunduan ko noon, makakamit namin ang tagumpay na iyon. Mamatay lahat ng mahihina. Narinig mo ba, Basilio? Lahat? Lahat! Lahat, Basilio, lahat! Mamamatay lahat ng yan, Basilio. Mamamatay lahat ng hindi handa! Ano namang sasabihin ng daigdig dito? Pupurihin tayo ng daigdig, Basilio.
Magtatagumpay tayo at marinig nila ang sigaw ng Pilipinas. At ano naman ang pakialam ko? Bakit ko kailangan alamin kung pupurihin nila ako hindi? Di minsan nga, di nga ako nilingap ng mundong to. Ba't ko lilingapin? Tama ka dyan, Basilio. Tama ka. Kunin mo tong revolver na ito. Puntayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin. Alas 10 ng gabi, lumayo kayo sa daungan. Mga alas 9, darating ako. Sige na, Basilio. Hanggang magkita na lang. Mauna ka na. Ang dami palang mamamatay sa pagsabog na magaganap. Kaawa-awa naman sila. Paiuhan ko na lang kaya ang ilan na umalis upang hindi na sila madamay. Hindi. Ano naman ngayon sa akin kung sila ay mamamatay? Hindi ko dapat sirain pagtitiwala niya. Pero hindi dapat sila mamatay. Papasukin mo ako! Kailangan mo sila ligtas! Hindi ka makapasok dito. Tignan mo yung suot mo. Mamamatay ka din. Oh, pag nandito ka, Sige, tara na. Umalis na tayo dito. bakit ka aalis? Puntahan natin siya. Iba na siya bukas. Gusto kong makita si Paulita. Kinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Sasabog na yung anumang minuto. Tara na. Pero iba na siya bukas. Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka sa akin. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka na hanggat kaya mo pa. Yung Kaawang ka sana ng Diyos. Kaya ganda ng regalo ni Ginoong Simon. Nakasulat dito, Manuel Crisel Pares, Crisostomo Ibarra. Hindi magandang biro. Isang pagbabanta mula sa taong matagal nang namayapa. Si Ibarra. Si Ibarra nagsulat nito. Tulad kamay niya ito. Ituloy ang kasiyahan. Hindi dapat sineseryoso ang ganyang mga biro. Walang dapat ipangamba. Hindi kaya't nais niya tayong patayin lahat? Padre Irene, itaas mo na lamang ang mitya. Isang saglit lamang. Magnanakaw! Kapulin ninyo ang magnanakaw! Tapos na ang lahat. Tapos na ako. Maria Clara. Magkikita na tayo muli. Binigo ko ang kilusan. Ang dahil ako'y umiibig. Panginoon! Naririnig mo ba ako? Hindi ninyo ako tinulungan! Binigo ninyo ako! Kasalanan ninyo to, Panginoon. Kasalanan mo! Kung bakit nabigo ako! Pinabayaan ninyo ako! Maria Clara! Nasaan ka na ba? Nasaan ka na, Maria Clara? Di man lang tayo nagkita muli. Katapos na lahat ng to. Di ko man lang. Katapos ang aking nimulan. Gusto po. Ano ba nangyayari sa mundo ito? May patawarin ako ng mga Pilipino. Panginoon, patawarin ninyo ako sa aking pagkakasala. Patawarin ninyo ako
Tawarin ninyo ako sa aking gagawin. Tapos na, Panginoon. Tapos na. Senyor Simon! Kasi po ba ang paghihirap, Senyor Simon? Diyos ko pa, pare. Mawala rin ang lahat ng ito pagkalipas ng ilang sandali. Anumang oras, itatalam na ang lason sa aking katawan. At alam kong di magtatagal. Darating din walang hanggan ng kapayapaan. Pero, hinahanap. So, napatalikod naman mo ng saglit. Gano'n naman ang botelya. Wala ng lunas, Padre. Bago mag alas 8, ay dadakipin na ako rito. Buhay man, patay. Ngunit, hindi ako magpapahuli ng buhay. Hindi ako papayag na mahuhuli nila ako ng buhay. Ginoon ko, bakit kailangan mangyari ito? Huwag kayong matakot, Padre. Ang nagawa na. Yung malalim na ang gabi. Nais kong kilala sa inyo ang aking lead. Ngunit, bago yun, nais lamang akong tanong sa inyo, Padre. Ano yun, Senyor Simon? Itanong niyo at ilinang ko. Totoo ba na may dakilang Diyos na gumagabay sa kapalaran ng sangkatauhan? May iba pa akong gamot na maibibigay sa inyo, Senyor Simon. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras, Padre. Malapit na. Malapit na ang saglit. Napapaalam. Padre, tulungan ninyo ako. Ayokong mamatay kung may kasamaan. Hindi yun ang aking kagustuhan, Padre. Nagsisisi na ako sa lahat ng aking nagawa, Padre. At ikaw lamang at ang dakilang Diyos na sinasabi ninyo ang makakatulong sa akin. Buwarin ka ng Diyos. Alam ko ito, Bala. Hindi mo ako hinihila sa akin. Alam niya ang nadala ko sa galit. Pag-hihila. Lahat ng ito, ikagustuhan niya. Hindi nagtuloy at kung kaya ang iyong plano hindi sa kanya. Igalang natin ang plano siya. Palagay niyo po ba? Eh, Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito at hindi ako. At tingin niyo ba, Diyos, ang may pakalanan ng lahat ng iyon at hindi ako? Gayon. Gayon na. Bakit hindi niya ako timpluhan? Dahil mali ang iyong pamamaraan sa Diyos. Natanggap ko ang liwanag kung makasalanan ako, Padre. Pero, bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang mga masasamahan na mamahala na walang dulot kundi kasamaan? Sa bayan nating nilapastahan ng mga Kastila, bakit sila ba ang may magandang buhay?
kailangan makaranas ng paghihirap ang mga karapat dapat sa pagpapalag at pala sa Diyos. Kailangan din namin isin ang mga bato upang mag-init. Isang katawan manang hindi nakaalipin at magpapaalipin. Ang galing. Ano ang nararapat kong gawin? Tiis at buwas. Ganyan ang kalaking hinihingi ng Diyos sa tao. Hindi makaasa sa kasalukuyan at nag-alinlangan sa hinaharap natin. Magtiis at gumawa! Anong Diyos yan? Isang Diyos na makatarungan, Senyor Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating mga masasamang gilig at di gaanong pagpapahalaga sa kapatiran. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay kaya pa na ang aking kalooban. Ang kayamanan ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos kung matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Samantala, dyan ka muna, hindi makababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman.